po sa gilid. Magalit yung speaker. Magkakras tayo. Yung mga nasa loob ng bahay, kamusta po kayo dyan? Maraming salamat po sa inyo. Mga kuya sa upper box, kamusta po kayo? Ay, may tao pa pala dyan. Kaway po kayo dyan sa mga nasa upper box. Kamusta po kayo? Saan? Oy! Good evening po. Ang ganda ng pwesto niyo dyan, ah. Kuya. Ay, grabe. Grabe ang mga taga-tambang. Mataas ng energy. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa buong giting ng Pasig. Nakakatawa po ng puso. Sigurado naalala naman po ng marami mula 2016 nung ako'y unang tumakbo na muna pumasok sa politika bilang isang konsihan. Talagang tinulungan po ako ng mga tagambangbang ng 2016. Totoo po yan. At hindi natin nakalimutan yan. Noong 2019 naman, nakita natin na ang tamang panahon para magpakilala ng magbabago sa lungsod natin. Pero kung matatandaan po ninyo ang sinigaw natin, hindi lang po simpleng pagbabago. Hindi lang po pagbabago ng muka o ng pangalan ng politiko. Ang pinangako natin at ang pinaglaban natin na pagbabago ay tunay na pagbabago, makabuluhan na pagbabago, at pangmatagalan na pagbabago. Sana po hindi natin nakalimutan ang mga sinigaw natin noong 2019 dahil itong laban na ito ay hindi dapat nakasentro sa isang tao o personalidad o kandidato. Ito po ay para sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno na ipamamana natin hanggang sa mga susunod na henerasyon ng kabataan Pasigeno. Para sa inyo po ito. Hindi mga bata. Para sa inyo din. At tunay nga naman na ang layo-layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Naalala niyo noong 2019, pag dumarating kami ni Kong Roman, madalas kasama si Konsi Kiko. Pag dumarating kami sa isang lugar, nagtatago yung ibang tao. Naalala niyo po yun? Lalo na yung mga opisyalis ng iba't ibang samahan. Kasama po ba kayo doon? Naintindihan naman po namin kasi nung panahon na yun, pag nakita ka, lalo na kung opisyalis ka, nakita na kasama ka ng kalaban ng nakaupo, alam niyo po kung ano nangyayari. Gamitin na lang natin yung simpleng halimbawa ng pamaskong handog. Dati, bayong po yun, di ba? Ngayon, pamaskong handog po natin. Kung 200 yung membro ng samahan ninyo, pag medyo nagtampo yung nakaupo, baka hatiin, gawin kalahati na lang. Pag talagang hindi ka gusto, Wala ka. gano'n na nga. Yung nilabanan po natin na sistema noong 2019, giniba po natin na kultura ay yung kultura at sistema ng takutan at palakasan sa gobyerno. Sa simpleng halimbawa at simbolo ng pamaskong, sinisimbolo po ng pamaskong handog, nakita po natin ito. Ngayon po, hindi tinitingnan yung kulay ng politika. Kakampi ka, syempre meron. Pero kahit hindi ka kakampi, kahit kalaban ka pa, meron ka pa rin. Pantay ang tingin sa atin ngayon ang ating pamahalaan. At syempre, hindi tayo nagtapos doon. Simbolo nga lang po yun, pamaskong handog. Pati sa mga ibang serbisyo, ibang programa ng ating pamahalaan. Halimbawa na lang po, sa healthcare po natin, noon, uso po yung mga card. May yellow card, may blue card. Pag meron ka nun, mas maganda yung makukuha mong benepisyo. Pwede hindi ka na magbayad sa ospital. Pero pag hindi ka pa nakakuha nun, hindi mo naman ma-schedule yung sakit mo. Hindi mo naman pwede sabihin sa puso mo na, uy, next week ka muna atakihin kasi next week palalabas yung card. Ano pong ginawa natin? Tinanggal natin yun.
Nung una, may mga nagalit po sa akin kasi hindi pa siguro masyadong nauunawaan kung ano ba yung gusto nating gawin. Nagreklamo sa akin yung ibang sino, ba't tinanggal mo yung card mayor? Pag nag-ikot, araw-araw ako nag-ikot, di ba? Ba't tinanggal? Pinakukuha ko doon ng benepisyo. Pero pinaliwanag naman po natin na maayos at pinatunayan po natin pagkatapos na kasi dapat hindi yung kung sino lang may card, kung sino lang yung membro, kung sino lang yung malapit, yun lang yung mas makakakuha ng magandang service. Dapat lahat. Kaya ngayon pumunta po kayo sa ospital natin, no balance billing, basta residente ng lungsod ng Pasig. At syempre, yung pinakamalaking pagbabago na pinakilala natin, giniba natin, sindikato sa lokal na pamahalaan, hindi lang milyon ang pinag-uusapan natin, kundi bilyon-bilyon ang natitipid na dating nabubulsa. Alam niyo, kung tumatanggap po ako, kahit sabihin mo 20% lang, o kahit 10% lang, alam niyo po kung gaano kalaki nun? Bilyonaryo na po ako ngayon kung tumatanggap ako ng kahit 10% lang. Ang totoo, lahat ng tao natutukso, Sa pera. sipin mo, kayo may 100 million na project, 10 million ka agad yun. Billion ng project ng City Hall kada taon. Pero hindi natin ipapalit ang prinsipyo natin sa kahit anong halaga pa ng pera. Hindi natin ipapalit natin. May takot tayo sa Diyos. Pinakita natin na posible. Pinakita natin na posible, LGU, 20 billion ng budget, pero kahit isang piso wala sa kickback, pinatunayan po natin na posible yan. At syempre, kung gumanda ang sitwasyon ng ating lokal na pamahalaan, kung tumaas ang budget natin, kung nabawasan ang korupsyon, kung nalinis natin ang ating pamahalaan, syempre dapat makinabang ang taong bayan. Kaya ngayon, alam niyo, nasa magandang posisyon po ang ating lungsod at ang ating lokal na pamahalaan. Nasa punto tayo ng ating kasaysayan na lahat ng programa, lahat ng serbisyo, lahat ng proyekto, sa lahat ng sektor, mula senior citizens hanggang persons with disabilities, hanggang sa para sa ating mga scholar, palaki ng palaki yung mga programa ng pamahalaan natin. Nabanggit kanina ni Vice Mayor Dodot, pero sa totoo lang, kulang yung oras niya para ikwento po sa inyo lahat. Hindi ko na rin po isa-isahin kasi siguro naramdaman, nakita naman natin na sa nakaraang 6 na taon, talagang palaki ng palaki yung mga programa natin, paganda ng paganda rin po, yung improvement. Pag-asa scholarship program natin, local senior pension natin, at marami pa pong iba. Hindi ko na po isa-isahin. Marami pa tayong kailangan gawin. May mga bagay na kailangan pa natin i-improve. Hindi rin naman po tayo, hindi tayo bulag doon. Ibig sabihin, alam po natin, wala naman pamahalaan na perpekto. Kahit sabihin natin gumaganda, pilit nating pagagandahin pa sa hinaharap. Pero ang punto po natin ay, eto na, nandito na po tayo. Sipin mo, 22 billion na yung budget natin. Bumaba pa yung mga presyo ng kontrata natin. Makikita, nakapaskil naman po lahat. Nasa online pa. Pati budget ng barangay, pilit natin ginagawang mas transparent, mas kita po ng taong bayan. Dito na po tayo. Kailangan paabante ang direksyon natin bilang isang lungsod. Dire-diretso po tayo. Kailangan paipingin pa natin kung anong nasimulan na. Sa kasamaang palad ay siguro yung iba, baka mas komportable sila dun sa lumang kalakaran. Siguro yung iba, hindi naman natin kailangan pangalanan na pero siguro yung iba, mas nakikinapang sila dun sa lumang kalakaran, kaya gusto nila tayong i-atras pabalik dun. Papayag po ba tayo? Paabante pa rin po ba tayo? Noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga kasama na mas matitibay. Sa congressman, mula 2019, wala tayong problema kasi sa totoo ang congressman natin, isa sa pinakamasipag at magaling sa buong Pilipinas. Anong number si Kong Roman sa balota? Tama po. Pero noong 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama sa konseho. At nagkaroon ng magandang resulta. Kung mapapansin po ninyo, mula 22 to 2025, ngayon sa kasalukuyan,
mas bumilis ang pag-andar ng mga bagay-bagay sa pamahalaan natin. Yung mga nakwento ng iba kanina tungkol sa palupa, ang dami natin naayos nitong second term ko po. Katunayan, naayos natin. Alam ko meron pa po, huwag na nating pag-usapan yung detalye ngayon, pero alam po natin yan. Pero may kita po yung track record natin. Nitong nakaraang 3 taon, naayos po natin ang problema sa lupa na marami, 1970s pa, 1980s pa. Naayos natin sa tulong at pangunguna ng ating City Council, naayos natin ang problema sa palupa ng mahigit 3,000 pamilya Pasigenyo. More than 3,000 families yung naayos natin in the last 3 years. 3 taon lang po dahil binigyan niyo ako ng maayos na kasama. Yung hindi pag-iinteresan yung lupa ko, hindi. Gustong ibigay sa tao yung lupa. Yung nakwento kanina ni Coach Simon, yung sa Pogo. Naalala niyo po, lagi nasa balita yung Pogo nung nakaraang taon. Walang naidulot na maganda sa Pilipinas yun. Puro dayuhan yung empleyado. Ayaw natin. 2019, may naabutan po akong mga Pogo sa Pasig. Nandun na nung bago akong mayor. Gusto ko sanang ipasara na. Kahit nung wala pa siya sa balita. Pero ano pong nangyari? May mga ibang... Sa City Council mismo, may mga ilan sa kanila, sila pa mismo yung naglalakad para sa Pogo. Pero noong 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama na kaprinsipyo natin. Sa buong Pilipinas, tayo ang unang LGU na nag-ban ng Pogo. Buong Pilipinas po, dahil sa kanila. Yung laban natin para sa mabuting paggugobyerno, yung laban natin para sa tuloy-tuloy na kaunlaran ng ating lungsod, hindi yan kaya ng isang mayor lamang. Hindi po yan kaya ng congressman lang. Hindi yan kaya ng vice mayor lang. Kailangan po ang bawat isa sa atin ay mag-aambag. Siyempre, kasama po dyan ng City Council. Malaki ang papel ng City Council po natin sa pagsulong ng magagandang reforma at iba pang magagandang programa ng ating lungsod. Kaya sana po, ang kasama po natin ngayong 2025 ay hindi lamang mayor, vice mayor at congressman, kundi ang buong giting ng Pasig. Dire-diretso lang po tayo dito sa Pasig City. Magkakasama po ba tayo, mga taga-Bambang? Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa lahat po ng ating tagumpay, sa lahat ng accomplishment, sa lahat ng nagawa ng inyong lokal na pamahalaan, lalo na yung mas mahihirap na, yung malalalim na pagbabago na ginawa po natin mula 2019, ang totoo po niyan, kung ako lang mag-isa, napagod na ako, pinanghinaan na ako ng loob. Pero dahil po sa inyo, dahil nanatiling buo ang inyong suporta, pag napapagod ako, makita ko lang po kayo, ayos na ako ulit. Maraming salamat po. Food Straight, giting ng Pasig. Mabuhay ng Bambang. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat, Mayor Vico Soto. Muling iboto, number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po sa Barangay Bangbang. Napakainit po ng paglagat ninyo sa buong